Mga kapatid ng Jesucristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa harap ng Basilika ng San Juan de Letran, may nakasulat doon, Ecclesia Mater, Urbis et Orbis. Ibig sabihin, ito ay ang simbahang itinakda bilang ina sa lahat ng mga simbahan, hindi lamang sa siyudad ng Roma, kundi sa buong simbahang Kristiyano, Katoliko, sa buong universo. Kaya masasabi natin na ang pagtatalaga sa basilikang ito, sa simbahang ito, ay isa ring pagdiriwang sa pagsimula ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa ating Panginoong Jesucristo na siyang anak at pinakamamahal na anak ng Diyos Ama, na siya ring ating tagapagligtas. Masasabi natin na kung sino man ang sa inyo'y nakapunta na sa Roma at nakabisita sa basilikang ito, na maganda ang basilikang ito. Grandiose, malaki. Sabi ko nga kayo ng umaga, siguro sa kabuuan, itong simbahan na ito ay one-half ng simbahan ng Basilika ng San Juan Letran. Kaya malaki. At ang simbahan ito ay itinalaga para sa dalawang Juan. Si San Juan Bautista, ang tagapanguna ng ating Panginoon Jesucristo, at si San Juan na Evangelista, na siyang sumulat sa mabuting balita. Kaya makikita ninyo, pag pumasok kayo sa basilikang ito, dito sa kaliwang bahagi, na kung saan ang doon rin ang pintuan papunta sa Franciscan Abbey or Franciscan Monastery, ang dalawang malalaking litrato o di kaya imahe ni San Juan na magbibinyag at ni San Juan Evangelista. At dito naman sa bandang kanan, makikita ninyo ang kung saan andoon yung tabernakulo na basilika. At may kunting papasok doon, andoon naman ang souvenir store. Bakit alam mo ito, Father? Dahil halos 6 na taon na pabalik-balik ako dadaan dito sa basilikang ito upang pupunta sa Universidad ng San Juan Letran, na siyang Universidad ng Santo Padre, na kung saan doon ako nag-aral ng filosofiya at teolohiya. Isang pagkataon ibinigay ng Diyos sa akin upang makita ko at maranasan kung ano ang pananampalataya Kristiyano at paano ito ipinahayag sa buong mundo, hindi lamang sa mga taga-Europa, kundi sa buong universo. Kaya masasabi natin na napakadakila ang pagtalaga sa Basilika ng San Juan Letran bilang ina ng lahat ng simbahan. Dahil bago pa man ang Basilika ni San Pedro sa Vaticano, ito na ang pinakaunang cathedra or the seat of the Pope. Ito yung pinakaunang bahay ng ating Santo Papa, si San Silvestre, panoon.
At dito nangyayari ang mga maraming kababalaghan para sa katawan ng ating Panginoong Kristo na siyang tunay na simbahan, na siyang tunay na templo, tayo na piniling maging bayan ng ating Panginoong Diyos. Tayo na lahat bininyagan ay naging templo ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Kristo. Kaya lahat tayo, isa-isa tayo, kada isa sa atin ay isang templo na kung saan andoon ang panuluyan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, masasabi natin na ang Kristiyano ay namumuhay hindi lamang bilang isang karaniwang tao sa mundong ito, kundi bilang isang banal. Sa kadahilanan na ang Espiritu ng Diyos ang siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay isang kababalaghang simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay isang kababalaghang katawan niya. Siya ang ulo. Habang tayo nagdiriwang sa misang ito, nagdiriwang kasama natin ang buong simbahan. Ang lahat ng mga banal doon sa kalangitan, ang lahat ng mga banal na kung saan andoon pa sa purgatorio at naghihintay sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos, at tayong lahat ng mga banal na patuloy pang naglalakad habang namumuhay tayo sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan. Sa bawat pagdiriwang na ginagawa natin, ang tatlong simbahan ito ang siyang nagdiriwang. Kaya nga minsan pagsabihin ninyo, kakaunti lang mga tao nagsimba ngayon. No, huwag kayong manghusga, dahil buong simbahang Katoliko-Kristiyano ang siyang nagdiriwang. Nagdiriwang man ang pisikal na simbahan, ngunit andun rin nagdiriwang ang mga andun na sa purgatorio, sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating pagdiriwang ay matatawag nating banal. Dahil ang Espiritong nananahan sa atin ay siyang dahilan upang magbuklod-buklod tayo bilang isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating ulo na patuloy na nangungulo sa atin. Sa pamamagitan ng presensya ng isang pari, patuloy ang pagbibigay ng provisyon sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapalat biyaya, sa grasya na ating kinakailangan upang magkaroon tayo ng lakas habang naglalakad tayo, naglalakbay tayo sa mundong ito patungo sa kaharian ng Diyos na siyang tunay at inaasam nating templo ng mga banal. Sana nga lahat tayo ay magkaroon ng karunungan upang karunungan ito ay siyang maging ating kaliwanagan sa lahat ng mga panahon na kung saan tayo ay nasa kadiliman ng karunungan sa mundong ito, na siyang unti-unting nagnanakaw sa ating karunungan mula sa kaharian ng Diyos upang tayo ay maglalakbay sa kadiliman. Ngunit hindi ito pahintulutan ng Panginoon dahil araw-araw, linggo-linggo, tayo ay nagdiriwang para mabigyan ng lakas sa pananampalataya ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagpahayag ng salita ng Diyos at sa pamamagitan na rin ng patuloy na pag-alay ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na altar ng Eucharistia upang isang simbahan, tayong lahat ay mamuhay na may galak, may kapayapaan, at may pag-asang patuloy na mangyayari sa atin. Ang layunin ng ating buhay sa mundong ito ang siyang magbigay salamin sa kabanalan ng Diyos sa buong sangkatauhan.
Tayo ang estrukturang banal na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pundasyon ng kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, kasama na ang lahat ng mga apostoles na kanyang pinili upang maipahayag sa buong mundo ang mabuting balita na siyang ating pinagnilayan at pinagtutulayan upang patuloy nating maisabuhay ang kabanalan na siyang ninanais ng Diyos Ama para sa ating lahat. Amen.